Matitinding pagsubok ang pinagdaanan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo bago niya naabot ang tagumpay na inaasam. Hindi naging madali para sa Pinoy champ na makarating sa kinaroroonan niya ngayon, lalo na noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap na maging kampyon. Humarap si Carlos Yulo sa ilang miyembro ng media, para pormal na tanggapin ang Astig Hero Bonus, na 5 million pesos mula sa DigiPlus at Arena Plus, para sa 2 gintong na iuwi niya sa Pilipinas mula sa 2024 Paris Olympics. Bukod dito, muli siyang pumirma ng kontrata bilang Celebrity Ambassador ng Arena Plus, na todo na ang suportang ibinibigay sa batang-batang Pinoy champ mula noon hanggang ngayon. During the press con, isa sa mga naitanong kay Kaloy ay kung ano-ano ang mga extra challenge, na hinding-hindi niya makakalimutan sa journey niya bilang gymnast. Nabanggit ng binata ang pagsabak niya sa training noong 2016 sa bansang Japan, kung saan nakaranas siya ng matinding anxiety. Nung pumunta ako sa Japan, 2016, 16 years old po ako, malayo sa pamilya, malayo sa lahat. Walang kakilala, hindi alam yung culture at hindi alam yung language, and hindi rin naman ako kagaling mag-English that time. And kahit marunong akong mag-English, hindi rin naman sila marunong mag-English. So yung barrier na po na yun ako nahirapan and sobrang shock po ako, ang pagbabahagi ni Carlos. Patuloy pa niya, mabigat po yun para sa mga teenager na kagaya ko that time. And syempre, mahirap din po yung training. Iba po yung training sa Pilipinas and ibang-iba rin po yung sa Japan. Umabot na rin po sa point na na-depress ako and gusto nang mawala sa mundo. And ang ginawa ko, nagdasal po ako talaga that day. And hindi rin kasi ako makatulog. And naisip ko na mawala na talaga. Nagdasal ako kay Lord hanggang sa nakatulog ako. The next day medyo okay na po, pero hindi pa rin po natatapos yung challenges. Nandoon pa rin yung mga difficulties, hindi talaga maiwasan pero may clarity na po after kong mag-pray, and when I wake up po, mas lively na ko ng konti. Yun po yung pinaka-pinanghawakan ko. Every time na nalulungkot ako, nagpe-pray po talaga ako, ang tuloy-tuloy na pagbabahagi ni Carlos Yulo. Super thankful and grateful daw si Carlos sa Panginoong Diyos at sa lahat ng taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya, dahil napagtagumpayan niya ang lahat ng challenges na pinagdaanan niya.